Yun. Ayan, amen. Gusto mo mapagpalang para sa bawat isa? Hinihiling ko po ang bawat isa na mag-settle down na po. Amen. Sino po ba ang nagtagumpay sa umagang ito? Masabi nga po ng amen. Ayan, so dinig ko nga na nagtagumpay ang bawat isa. Pakisabi nga sa katabi mo na masaya ako dahil nagtagumpay ka. Ayan. So, kung meron po kayong mga Bible, alam ko lang meron kayong mga na Bible. No? So, pakibukas po kayo sa akin sa mga awit, chapter 27, verse 4 to 6. Ayan. So, sinabi po dito, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Last verse 6, matatalo mo ang mga nakapaligid ko kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang ang handog ko'y inaalay. Aawitan ko si Yahweh at pupurihan. Ayan, so sa verse na po ito, no, pinapaiwatig lamang, no, kung gaano kabuti si Lord, no? Pero, kailangan awitan at purihan natin si Lord, no, sa mga oras na to. Kaya, inaana akong bawat isa, no, na magsitayo po. Ayan, and sa oras na to, sina-challenge ko ang bawat isa, no, na awitan natin ang ating Panginoon at pasalamatan sa mga oras na to. Nawa, ang mga problema, isitabi mo lang po natin, no? Kasi ang oras na to ay para kay Lord. Sabi nga po, Amen! Amen! Hallelujah! Tayo po yung salamat. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat sa oras na binigay mo, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord, dinedeclare po namin, Panginoon, ang kanagumpayan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na to, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, na ang presensya mo, Panginoong Diyos, ang mangunguna, Lord, sa mga oras na to. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord, na kami po ay nagtagumpay, Panginoon, sa mga oras na to. Kaya, Panginoon, dinggin mo, Lord, ang aming panalangin, ang aming papuri at pag-awit sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, Lord, binabalik po namin lahat ng katakilaan, masasalamat, papurihan sa iyo lamang, Panginoong Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen! Hallelujah! Good morning! Yan, sila pong excited magpuri sa ating Panginoon. Sumigaw ng malakas na, Jesus! Amen! Hallelujah! Yan yun, so bawat isa, kamayan po natin ang bawat isa, habang tayo umaamit. Hallelujah! Amen!
Holy Spirit, we welcome you in this place, O Lord. Hallelujah. Paranas mo po ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa umagang ito, na maranasan ka ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Panginoon,
baha, dahil sa bagyo, ngunit ikaw ay nagbuhos sa amin ng pagmamahal at pag-aaruga, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng pinakamata hanggang sa may edad, Panginoon, na patuloy mong tapat na minamahal, Lord God. Even kasumbat-sumbat ang aming buhay, but Lord, we never heard sumbat galing sa iyo, Panginoon. That's why, Lord,
sa'yo, O God. Lord, maghari ka mula sa pinakamataas antas ng aming namumuno sa aming bansa hanggang sa mga barangay officials, Lord God. Panguna ka po sa bawat barangay, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, na ma-receive ng bawat mamamayan, ng bawat barangay, ang tulong na nararapat po sa kanila, Panginoon. Give them, Lord God, the knowledge. Samahan mo sila, Panginoon, sa pagbibigay ng mga relief goods, ng tulong, Panginoon, sa bawat nasalanta, mga magamot, at mga pagkain, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa kapayapaan, Lord God, ng iyong taglay, na hawak-hawak namin, Panginoon, ano man yung aming pagkaanan, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, na nagtagumpay na sa oras na to, sabi mo, Amen! Hello, amen. Magpalang umaga po sa bawat isa. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen? Amen. No? Ngayon po is, magtatapon na po tayo sa paghahandog. No? Amen po ba? And then, sabihin niyo po ako sa may mga aklat po dyan. And kung sa, wala naman po sa digital po, no? Buksan po natin yung aklat po natin sa 2 Corinto chapter 9, verse 7 po. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen, no? Kumbaga, mga kapatid, kung tayo ay magbibigay po, hindi po yung parang meron pong pag-aalinlangan sa puso po natin dahil po, alam po ng Diyos, no? Kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Kumbaga, taos po sa puso natin na bibigay natin. Wala naman po yan, kung malaki man po yan o maliit, no? Hindi po yan basihan ng Diyos, no? Kumbaga, kung ano po yung naman ng puso natin. Dahil alam po ng Diyos kung ano po yung pinagdadaan natin. No? Amen po ba? Kumbaga, sabi ko dito sa Markan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, no? Kumbaga tayo, hindi nagdududang nagbibigay, no? Buong puso natin iaalay yung dahil hindi tayo magkakaroon yan kung hindi tayo sa Diyos, no? Amen po ba? Na hindi tayo magkakaroon ng trabaho or business kung hindi tayo sa Diyos, no? Kumbaga binabalik lang natin lahat sa Diyos, lahat ng mga blessing na binigay niya sa atin. Amen, no? Kumbaga yun po. Tumayo po tayo lahat. Pagdalasal natin ang ating mga po. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Panginoon. At inipon-tipon niyo po kami, Panginoon, sa iyong tahanan ng Panginoon. Upang purihin at sampahin ka, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga handog, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ito, Panginoon. Check niyo po
ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, na mag-ahandog sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga may mga work and business and yung mga anak niyo po, Panginoon, na gumagawa ng paraan upang magka-handog sa inyo, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga hindi po makapaghandog, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon, upang sila po ay makapaghandog, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang design ng mga puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam niyo, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na pinagkakaloon niyo po sa amin, Panginoon. Lahat-lahat po ng kapurihan, Panginoon, at kapasalamat natin sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Before, let's call on our kids and let's pray for them. Amen. Mga bata po, tayo, let's pray. Can we all stand up and let's pray for our Foursquare Children Ministry? Lagi po natin isipin, no, sila po ang next generation and the next generation leaders of our community, even our church. Amen. Let's extend our hands. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this day. We pray, Lord, for these kids, Father God. Now, Panginoon, always bless them, Father God, with anointing, wisdom, O Lord, as they go to Children's Church, Father God. Now, Panginoon, gamitin niyo po ang kanilang teacher as they teach the Word of God to them, Father God. And I pray and I always declare that these kids will be the next generation leaders na may takot sa iyo, Panginoon. At sila, Lord, ang magiging susunod, Panginoon, na asin at ilaw, Panginoon, para sa mga kabataan, Father God. We thank you, Lord, for this day, and we dedicate the lives of these children to you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Praise God, amen. Can we just give a round of applause to our God? Hallelujah. Pinakamalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Pinakamalakas sa palakpak sa Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Today is the last Sunday of July. If I'm not mistaken, napakabilis ng panahon. Isang buwan na lang at Burmans na. Yes! Imagine that. How fast the days are. Medyo magulo po ang baron, no? Let's settle down. Amen. Sabi mo sa'yo katabi, huwag muna tayo maingay. Hallelujah. Napakabilis po ng panahon at parang kailan lang, kaka-January lang, kaka-2025 lang, and now, we have now the year, July na tayo, almost August na. Ibang klase talaga. Ang panahon ngayon, parang natulog ka lang pag-gising mo, ibang araw na. Amen. Hallelujah. And sa araw po na ito ay hindi ko na po patatagalin pa.
Hallelujah. Can you just say to your neighborhood, sabihin mo sa kanya, ihanda mo ang puso mo. Sa kabila naman, sa left and right, sabihin mo sa kanya, ihanda mo ang puso mo. Amen. Hallelujah. At sa pakikinig po natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito, at gusto ko lang pong hilingin sa inyo, okay lang po ba? No? Iwasan po natin muna lumabas, mag-cellphone, or kung ang cellphone nyo ay nandiyan ng Bible, that's okay. No? Mag-usap, no? And just focus on the Word of God. Alam nyo, every time na meron po tayong Word of God, dapat hindi nyo po pinapalampas. Amen! Pwede mo ba sabihin sa iyong katabi, huwag mong palalampasin. Amen. Huwag na huwag yung palalampasin ng salita ng Panginoon. Dahil ito po, salita ng Panginoon, ito po nagbibigay ng kalakasan sa atin sa buong linggo. Amen. At alam nyo, I just want to share some testimony, no? Nung nakaraan po, kung nakita niyo po yung Facebook ko, nakapunta po kami sa concert po ng Larry Shaker. Sana nandun din kayo, no? But, the experience is grabe. Kasi alam niyo po, as a worship team, no? Bilang isang laging tumatayo sa harapan, iba po kasi ang pakiramdam na ikaw yung nasa baba naman. Pero nasa crowd, ikaw yung nagtatas ng kamay. Alam niyo, minsan mas masarap yun nandun eh. Yung focus na lang sa pag-aawit sa Panginoon. And while I was doing this sermon, ni-internalize ko, Lord, bakit kaya I had this experience? Kasi laging ganun po ang aking ginagawa. I always base my sermon mostly on my experience. So pina-experience ng Panginoon na makapunta po kami doon. At isa po ang tumatak sa isipan ko noong araw na iyon. It is about hearing the voice of God. Ang pakikinig po sa boses ng ating Panginoon. Amen. Napaka-importante po sa panahon natin ngayon that we hear the voice of God. Marami tayong naririnig sa paligid po natin ngayon. And sometimes as a Christian, we forget to listen to the Holy Spirit. Nakakalimutan natin pakinggan ang boses ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. That's why today, I just want to share to you about hearing the voice of God. And can we just open our Bibles on Psalms chapter 25, verse 14. Hallelujah. Bakit ganyan yan? It says in Psalms chapter 25, verse 14, I will read in NIV version, the Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Amen. And in John chapter 10, verse 27, it says here, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Tayo po muna ay pagsamantalang tumayo at tayo po ay manalangin. Amen. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this day, Father God, this wonderful morning, Lord. Salamat, Panginoon, dahil wala nang ulan, hindi na po kami nabasa sa pagpunta dito sa church, Father God. But Lord, I know, naraan po naapektuhan ng ulan, Father God, and still, we thank you, God. We had this opportunity to worship you, listen to your word, O Lord Jesus. And Father God, today, we expect, Father God, that you will speak to us, O Lord. You will speak to us in our hearts, Father God, today, in the name of Jesus. We rebuke any distractions right now, in the name of Jesus. We rebuke Satan right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Father God, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng focus, Panginoon, magkaroon kami ng humble heart sa oras na ito, Father God. Turuan niyo po kami, O Lord Jesus. And we want, Lord, to humble ourselves in front of you, O Lord. O Lord Jesus, hindi po kami lalabas sa pintuan na yan, Panginoon, na hindi po namin bitbit ang iyong salita, Panginoon. Hindi po kami empowered with your word, Father God. Hallelujah. At sa oras nito, Lord, na may lingkod, give me strength, Father God. Anointing wisdom, O Lord. As I share your word today, nawa, Panginoon, kayo ang manguna. Kayo po magsalita. Instrumento lamang po ako, Panginoon.
kayo po ang makita sa harapan nito, O Lord. At kayo lang po ang may taas at inyong pangalan. Salamat, O Lord. Pinabalik namin papuri pa salamat in Jesus' name. Amen. Diba? Malapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So we live in a time that we need to hear the voice of God. Namumuhay po tayo ngayon sa panahon ngayon na kailangan mas marinig natin ang boses ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Marami po tayong boses na naririnig sa panahon natin ngayon. There's a lot of negativity na naririnig tayo sa paligid natin. When you watch the news, you see politics, you see war, you see killings, murders. At kung yun ang lagi natin nakikita, para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Amen. No? Minsan, na-experience nyo na po ba yung, parang ayoko na manood ng TV kasi yung mga nakikita ko ngayon sa news, puro negative. Ganito ang nangyayari, may korupsyon, baha. Amen? Na yung mga barangay na nasalanta ng bagyo, nakakalungkot man pong makita, pero nangyayari po ito. Pero mga kaibigan, there is one voice that most vital for us to hear. May isa pong boses na dapat ay lagi natin naririnig at dapat pinakikinggan po natin. And that is the voice of God. Amen. Can you say the voice of God? The voice of God. Alam niyo po, napaka-importante na mas naririnig natin ang boses ng Diyos, lalo po sa mga challenging times ng ating buhay. Amen. Alam niyo, kapag ang tao nakakaranas ng pagsubok, ang kadalasan na nangyayari sa kanila is mas nangingibabaw po yung emosyon. Amen. Mas nangingibabaw yung galit, nangingibabaw ang inis, nangingibabaw ang selos dahil sa emosyon. And they forget, and we forget the voice of God. Nakakalimutan natin pakinggan ang boses ng Diyos na anak mo mong gagawin yan. Huwag mo sasabihin yan. Pigilan mo ang sarili mo. Minsan nakakalimutan natin pakinggan ang boses ng Diyos. We forget sometimes the Holy Spirit is speaking to us every day. Amen. Human wisdom has its limits and often fails. Nakakasunod po ba yung PowerPoint natin? Hallelujah. Human wisdom has its limits and often fails. But God sees what we cannot. Alam niyo po yung kaalaman ng Diyos ay may limit. Tama po ba? At ang kaalaman ng tao nagpe-fail. Amen. Kita niyo si Elon Musk, no? Alam niyo po si Elon Musk, isa sa pinakamayaman ng tao sa mundo. He owns Starlink, kung familiar kayo, at saka yung SpaceX. Siya yung bilyonaryo na papalipad palagi ng rockets sa outer space. At nag-launch siya palagi ng mga satellites. Pero alam niyo po ba, kahit na siya ang pinakamayaman na tao sa mundo, maraming beses siya nag-fail. Ibig sabihin na po na nagpapatunay na ang tao ay nagkakamali, bumabagsak. Amen po ba? But church, remember, God sees what we cannot. Every hidden danger, every unseen threat. Alam niyo, si God, siya lang ang nakakakita ng mga bagay na hindi po natin nakikita. He can see our future. Alam niya ano mangyayari sa iyo bukas. Alam niya ang mangyayari sa iyo after this, after 3 years, after 5 years. He knows what will happen to you. Yan po ang ating Diyos. Kaya po, at ang ating Panginoon, He can lead us, warn us, even redirect our path to keep us safe. Yun po ang boses ng Diyos. Alam ng Diyos kapag mapapahamak ka. Amen? Alam mo po yung mga delays sa buhay po natin. Boses ng Diyos yan. Magugulat ka, bakit kaya tagal sagutin ng Panginoon yung prayer ko? Bakit kaya tagal na? Ilang years ko na pray, pero hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. Hindi mo alam, may nilulugong pa lang, matindi at napakaganda ang Panginoon para sa iyo.
Amen. He can lead us, warn us. Minsan ang ating Panginoon, siya mismo nagsasalita, isang audible voices sa tenga natin na minsan huwag kang tutuloy. Huwag kang susulong. Kasi pag sumulong ka, magkakamali ka, maaksidente ka. Mapapahamak ka. At yun ang boses ng Diyos na dapat natin marinig, mga kaibigan. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, ang sabi niya dito, next slide please. Ang sabi niya dito, next, the safest place in all the world is in the will of God. Tandaan po natin yan, ang pinaka-safe na lugar sa mundong ito ay ang will ng Diyos. Isipin niyo na lang, kapag ikaw ay namumuhay ayon sa will ng ating Panginoon, you are in a safe place, kapatid. Yung hindi ka namumuhay sa sarili mo ng desisyon. Amen. Yung hindi ka namumuhay sa sarili mo, emosyon lamang. Ay, gusto ko ito, maganda kasi ito eh. Pero gusto ba ni Lord? Diba? Lord, gusto ko siya eh. Mahal ko siya eh. Pero gusto ba siya ni Lord? Lord, ito na yung opportunity na to. Ito na yung trabaho na ito. Ang laki ng offer sa akin. 6 digit. Wow. Sarap, no? 6 digit sa akin. Oh. Ito na ko, Lord. Gusto mo siya pero may Sunday. Pipiliin mo ba yun? Minsan nasusubok po tayo sa panahon na yun. Amen. Hallelujah. So this morning, pag-usapan po natin how we're going to recognize at yung 4 prerequisite of hearing it, the voice of God. Kaya po, again, today you're gonna know how to hear the voice of God. Balikan po natin ang history, you know? The voice of God in history. So the book of Hebrews, saan ba tayo? Okay, the voice of God in history. History is filled with instances of God speaking to individuals. Alam niyo po, napakadaming instances sa Bible. Kaya ba natin yung control nito, mga kaibigan? Sorry ah. Wala ako sa concentration yung set. Puyat ako. Okay, sorry guys. Alright. The voice of God in history. Ang boses po ng Diyos, no? Ay narinig na magmula noon pa man. And because of the voice of God, nade-direct ang mga tao. And we can see in the examples here, sige next slide mo, Bill. The voice of God in Adam and Eve. Di ba po nagsalita ang Diyos kina Adam and Eve sa Garden of Eden? And they walk along with the voice. Ano lang, tingnan mo sa Adam and Eve. Pag nag-uusap sila, parang ano lang, nandyan lang talaga. Di ba? Ganon ang pag-uusap nila. At dahil doon, ang Diyos ay nagbibigay ng direction sa kanya. Inutusan na si Adan na pangalanan mo ang mga hayop at mga halaman na ito. Siya rin ang nag-direct na Adam and Eve, huwag mong kainin ng prutas na yan. Diba? Doon, makikita natin, they have the voice of God there. Pangalawa pong example is Noah. Boses din ng Diyos yun. At sinabi niya na babahain niya ang mundo for 40 days and 40 nights. Dahil makasalanan ang mundo. Tama po ba? Boses yun agad ng ating Panginoon. Pangatlo is si Abraham. Abraham heard God's voice telling him to separate from idolatrous family and travel to a distant land which God promised to Abraham and his descendants as their inheritance. Inutusan na siya ng Diyos na maglakbay kasi nandun ang pangako, yung promise land na sinasabi. Boses na naman ng Diyos ang nandoon. Pangapat, sa buhay ni Moses. Kilala niyo si Moses? Amen? No? After po nilang tumakas sa mga Egyptian, nakakita po siya ng burning bush, naglalagablab na apoy ng halaman. At nahurinig niya ang boses ng Diyos. Amen? Tinawag niya ang mismong pangalan ni Moises. At si Moses nagpatira pa dahil alaman niya siya yung Diyos ang nagsasalita that time.
Again, boses na naman ng Diyos iyon. Amen? Kaya, meron din dito si Samuel. No? Narinig din niya ang boses ng Diyos. He obeyed the Lord and ushered in the time of the kings of Israel. Siya po ang nag-anoint kay King David. Diba? Boses ulit ng Diyos yun, direction ng boses ng Diyos. Si Elijah na nag-travel sa Mount Horeb because he is desperate to hear from the Lord. Gusto niya marinig ang boses ng Diyos, kaya nag-travel siya sa Mount Horeb. At next si Habakkuk, no? I will look to see, he will say to me. Nag-aabang dito si Prophet Habakkuk sa sasabihin ng Diyos sa kanya. Yung mga prophets, they were waiting for the voice of God. Amen. Amen. Yes. Kaya, makikita po natin sa Hebrews, ano? Next slide, please. You can see, in the book of Hebrews, kung babasahin naman natin sa New Testament, it tells us of God's ultimate speaking to us. Sa panahon po natin ngayon, paano natin maririnig ang boses ng Diyos in clear voice of God? Malinaw po sinasabi ng Hebrews through His Son, Jesus Christ. Kaya po niya pinadala ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo para po tayo ay maabot. Amen. Kasi po kung mismo ang ating Diyos, ang bababati mo, alam nyo, kung hindi siya naging human form, mamamatay tayo kung magkaharap natin siya sa sobrang kabanalan niya. That's how holy God is. That's why pinadala niya kanyang bugtong na anak. Diba? Naging tao, at the same time, Diyos, para maabot na po tayo. Namuhay siya katulad natin. Amen. And that way, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan niya. Very clear. Yung mga time na siya'y nagpipreach, that was God. Tandaan niyo po si Jesus ay Diyos din. Amen. Here in Foursquare, we believe in Trinity. Tama po? Amen. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Meron po bang di naniniwala dito sa Trinity? Mamaya po mag-usap tayo. That's what we believe. Pinadala si Jesus Christ dito sa lupa para siya ang kumausap sa atin. Kung babasahin niyo po yung New Testament, napakalinaw ng mga direksyon ng ating Panginoon. And again, that is the clear voice of God. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. Doon po ganun makipag-usap ang Diyos. May propeta muna. At yung propeta, siya lang ang nakakarinig sa boses ng Diyos. Saka siya magbibigay ng direction sa mga tao. Amen? Yes. Alam niyo yung time na si Saul, nirebuke siya ni Samuel. At Diyos po yun ang sasalita through Samuel. Pero sa panahon po natin ngayon, in the last days, He has spoken to us by His Son. And that is Jesus Christ. Nangusap po siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. We're going to read Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. His words were God's clearest and most authoritative voice speaking to us. Kaya napaka-blessed ng mga disciples that time. They have encountered Jesus Christ right in there. They can hear His voice. They can hear His instructions clearly. Amen. Amen. Pero kapag nag-preach si Jesus that time, gumagamit siya ng mga parables at minsan, ang mga disipulo hindi nila maintindihan. May time doon na sa Nicodemus ay sabi niya, ano, ipapanganak ako muli? Babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko. Minsan may mga time na doon na hindi na maintindihan. But again, it is the voice of God. Si Jesus mismo ang nagsasalita. And that's Him. So after He returned to heaven, pagkatapos po mamatay ni Jesus Christ from the cross, muling nabuhay, makyat sa langit, ano po ang iniwan niya? Ano pong iniwan niya? The Holy Spirit. Hindi na po tayo iniwan na umakyat lamang siya. Iniwan niya po ang banal na Espiritu para ito continue or ito magpatuloy na magsalita sa atin. At
this is amazing, amen? Hindi na kailangan pumunta ni Jesus Christ sa Pampanga, sa Angeles, sa USA, para mausap siya. Iniwan niya ang banal na Espiritu para mausap sa atin. And that's the power of the Holy Spirit. Amen? And He spoke to the apostle all through the books of Acts, di ba? Nakita natin doon na iniwan niya ang banal na Espiritu, di ba? May mga apoy na dila na lumitaw sa kanya, nagsalita sila sa iba't ibang langwahe, yung speaking in tongues. Pero di siya natapos doon, no? Hanggang ngayon, nagsasalita po ang ating Diyos sa buhay. Amen! Handa ba kayong marinig ang boses ng Diyos sa buhay? Amen! If you want God to speak to you, we need to recognize the voice of God. Amen. Next slide, please. So, how to recognize the voice of God? Paano ba natin malalaman ang boses ng Diyos? Next slide. First is, para po malaman natin ang boses ng Diyos, tandaan po natin, it should match the Scripture. Kasi po mga narinig nyo ay hindi makikita sa Biblia, hindi po yung boses ng Diyos. Amen. When God speaks to you, He reminds you of His promises. Pag nagsalita ang Diyos sa iyo, maaalala mo mga pangako ng Diyos sa iyo. Amen. You know it. God's voice always matches Scriptures, and God never says anything contrary to it. Ang Diyos kapag binigay niya ang pangako niya, hindi na kinukontra yung mga sinabi niya sa Scripture. That's why, if you're asking, tatanong, paano ba marinig ang boses ng Diyos? It should match the Scripture. Magbasa ka ng Bible. May nagtanong sa akin, Pastor, paano ko ba malalaman kung si Lord din ang umusap sa akin? Magbasa ka ng Bible. Mag-devotion ka. And God will speak to you right in there. Malalaman mo na boses pala ng Diyos. Totoo, sakto. Grabe. Sino po naka-experience sa ganun dito? Amen. Talagang pag nangusap sa Panginoon, ito yun eh. Ito yung pangako na pinangahawakan mo. Tapos may confirmation sa pastor mo, may confirmation sa mga churchmate mo, tapos magbasa mo ng Bible. Praise God. Ito ang boses ng Diyos. Susundin ko ito. Amen. That's the first thing, how to recognize the voice of God. Pangalawa po is, it's reconciling. Amen? God's voice is always reconciling. Ayaw niya po tayong husgahan. Even He is a judge. Hindi natin mararamdaman na tayo hinuhusgahan. Amen? He knows for us to come to repentance. Ang gusto ng Panginoon, kapag narinig natin ang boses niya, hindi yun nakokontent tayo. Hindi ganun ang boses ng Diyos. Ang gusto ng boses ng Diyos is, He is welcoming us to repent, magsisi, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. And that's the voice of God. Kapag nakakaramdam ka ng judging, hindi po yung boses ng Diyos. Iba po ang magiging judge ng ating Panginoon, hindi po sa term na ganun. So kapag narinig mo ang boses ng Diyos, dapat hindi ka makakaramdam na parang ang guilt trip lang. Amen. Hindi yung ibig sabihin na yung sinabi na ganito ganyan. Ang gusto ng Panginoon, He wants us to repent. Gusto niya magsisi tayo. He's attempting to woo us back to Him or get us to see the things that hinder our relationship with Him. Ang gusto ng Panginoon, makita natin yung mga bagay na pumipigil sa atin sa relasyon natin sa Panginoon para malapit tayo sa Kanya. And that is the voice of God. Kapag narinig mo na yung boses mo na, anak, kailangan mo nang bitawan yan. Kailangan mo nang isuko yan. Kailangan mo nang hihingi ng tawad sa akin. Kapag ganun na ang narinig mo sa Panginoon, that is the voice of God. Anak, suko mo na yung trabaho mo. Masyado na nakaka-apekto sa ministry mo yan. Nasuko mo na yung maling relasyon na yan.
Marami sa simbahan, may mga tinatagong relasyon, pero mga maling relasyon. Naglilingkod sa Panginoon, pero may mga tinatagong relasyon, may mga tinatagong kasalanan. Pakinggan niyo po ang boses ng Diyos. He wants you to listen. He wants you to repent. Ayaw ka niyang mamuhay sa kasalanan, kapatid. Alam ng Diyos ang mga tinatago po natin. Yung pinakapuso po natin, alam na alam ng Diyos yan. Wala ka may tatago sa Kanya. And the voice of God telling you right now, reconcile with God, repent. At gusto niya ibalik ang relasyon ka sa'yo. Amen. Palamakan natin si Lord. Hallelujah. Another thing, how are we going to recognize the voice of God? It brings clarity and peace. Amen. Next slide, please. It brings clarity and peace. Mali yata yung nalagay ko sa slide. Next mo, Abin. Mali yung nalagay ko, sorry. It brings clarity and peace. Balik mo, Abin. God's voice is clear, peaceful, and calm. Tandaan po natin, ang boses po ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng peace sa buhay natin, sa puso natin. Pero kapag boses ng diablo yan, our enemy, it spreads confusion. Ang boses ng diablo, nagmamadali. Ang boses ng diablo, nanginisi. At ang boses ng diablo, nagbibigay ng doubt. Kaya kapag nag-iisip ka na, ito ba talaga yung gusto magawa sa akin ng Panginoon? Kapag nalilito ka, confusion, wala kang direct direction, hindi yan boses ng Diyos. Ako po, alam na alam ko kapag pag-will talaga ng Panginoon. Kapag payapa ako sa decision ko, alam niyo po ba, I have 3 clients, no? Yung po yung trabaho ko is I'm a virtual assistant, graphic designer po, video editor, marami naman po nakakaalam. Pero yung isa ko pong client, nagkama po ako sa desisyon na mag-resign na. Dahil nakikita ko, hindi nga talaga ako in line sa ginagawa namin sa kanya. And medyo yung belief ko sa, religious, kasi ano po siya, LGBT po siya. I'm not against with LGBT, pero ang gusto niyo po kasi, ang gagawin na namin promotion, laging may ganun na. So sabi ko parang, alam ko na to, Lord, sabi ko. Boses ko ng Diyos, sabi ko. Kailangan ko na mag-exit dito. Aalis na ako. And I was so peaceful that time. I was calm. Kasi pag ganun po, ibig sabihin, pag nag-resign ako sa client na yun, mababawasan po yung income namin. Yung mga binabayaran po kami, syempre, naka-budget na po yun. And hindi ako nakaramdam ng pag-aalala, hindi ako nakaramdam ng pag-worry. Sabi ko, Lord, kitang-kita ko dapat mag-exit na ako dito. Aalis na ako dapat dito. At tama nga ako, mga kapatid. Hindi ako nakalinlangan, sumunod po ako sa Panginoon. At alam niyo po ba, hindi pa man ako nagpapasa ng resignation ko. Nakaresign pa lang po ako doon. Hindi pa man ako nagpapasa ng resignation, may kapatid na po. Kapag natin si Lord, amen. Alam mo, kapag direksyon ng Panginoon hindi ka takot. Payapa ka, alam mo yung gagawin mo, alam mo si Lord ang nagdedirect sa'yo kasi naririnig mo ang boses ng Diyos. It is clear, it is peaceful, it is calm. Kaya kapag naririnig mo, confusion, nagmamadaling pag-desisyon sa buhay, huwag mong ganun. Hindi po yung boses ng Panginoon. Ang ating Panginoon, ayaw tayo nagmamadali. Kasi ang ating Panginoon, laging right timing. Amen! Kaya alam niyo po, yung mga nauuwi sa mga nagmamadali, pumapalpa. Diba? Kaya yung mga mabilis mag-invest, hindi pinag-pray, hindi tinutulong sa Panginoon, yan yung mga investment na pumabagsak,
Yung mga trabaho na minadali mo kasi gusto ko dito. Hindi mo pinag-pray. Hindi ka nakinig sa boses ng Diyos. Ano nangyari? Apektado ang sarili mo, buhay mo. Mental health. Hindi pala ito, binigay ng Panginoon. Hindi ka masaya. When you are not happy on what you're doing, ayaw ng Panginoon yan. Amen? Kailangan alam po natin ang boses ng Diyos. Next slide please. Sensya na po, mali yung nalagay ko doon. Ano? It's consistent. God's voice reflects His characters, purposes, and plan. Ang boses po ng Diyos, consistent yan. Tuloy-tuloy. At makikita mo talaga ang character ng Diyos sa boses na yun. Malalaman mo ang purpose and plan because God has a definite plan for us. The reconciliation of the world and is always working to bring that about. Amen. Consistent mo ang boses ng Diyos. Kung ano po ang sinabi niya noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang pangako ng Diyos sa atin. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Kung ano ang narinig mo, yun ang boses ng Diyos. Kung nakita mo, narinig mo na yun sa mga panahon, sa Old Testament mo pa nabasa, hanggang ngayon, it is applicable. Amen. Hindi yun nanuluma. Amen. Kaya po yung mga, paalala ko na po sa mga tumatayo dito sa harapan. Ano? Lalo na pag offertory. Tapos babasahin ng malaki 3:10. Alam na, sasabihin natin, alam niyo po ba? Alam niyo po itong gasgas na po itong verse nito. Huwag niyo po sasabihin gasgas na gasgas. Huwag niyo gagamitin yun. Hindi nagagasgas ang word ng Panginoon. Kung ano ang sinabi niya ngayon, hanggang ngayon yung pa rin yun. Amen! Bakit? Nagbago ba ang pagpapala ng Diyos noon hanggang ngayon? Hindi. Huwag niyo po gagamitin yung pag-aakyat ko sa alam niyo na po itong verse na ito. Gasgas na po ito. Matthew 6:33. Kabisado niyo na po yan. Di ba? Para nagsawa ka sa salita ng Panginoon. Alisin niyo na po yan, ano? Pagtatayo kayo sa harapan, dapat laging bago ang salita ng Panginoon. Pagkapakan natin si Lord, amen. Because the word of God is consistent. Kung ano ang salita ng Panginoon ngayon, hanggang ngayon. Kung ano ang pangako niya noon hanggang ngayon, yun pa rin ang pangako niya sa'yo. Kung sinabi ng Diyos noon na hindi ka niya papabayaan, hanggang ngayon, hindi ka niya papabayaan, kapatid. Amen. At ang pangakong kaligtasan ng Diyos, tinupad ba niya? Tinupad po niya. Tinapos niya. Kaya ang ating Panginoon, boses ng Diyos, it is consistent. Next is, it's authoritative. Ang boses ng Diyos, there is authority. To accomplish what He says. His word accomplishes that for which it was sent. It is life-giving. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag pinangako ng Diyos, mangyayari. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari yun. Kasi sinabi niya, hindi yun magbabago, hindi yun mapapago. Kasi alam niyo po ba, ang pangako ng tao, napapago yan. Diba? Ang pangako nga ng politiko, dami-dami eh. Pagdating na ilang taon, wala kang makitang nangyari. Eh? Ako medyo disappointed po ako sa flood control program natin eh. Ewan ko lang sa inyo, ano? Kung pangako ng tao, it's really disappointing. Pero para di kayo ma-disappoint, panghawakan nyo ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, dahil ang boses ng Diyos, hindi nagbabago. It has authority. Kapag sinabi ng tao ganito, hindi. Ano bang sinabi ng Diyos? Amen? Kaya nga po sa mga husgado, bago po kayo nanumpak, kaganong kayo sa Bible eh. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos is the most authoritative. Kaya
nararamdaman ka kapag sinabi mo, in-speak mo ang promises ng Panginoon, nang sabi ng Diyos, He is the healer, declare it and you will be healed. Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan, nakakaramdam ka ng anxiety and stress, pero ang sabi ng Panginoon, the joy comes from the Lord. When you declare that, God will give you joy. Nasa Kanya po ang kaligayahan, ang tunay na kapayapaan. Because the Word of God has authority on it. Siya ang nag-aalis sa mga bagay na yan. Yung mga agam-agam, mga isipin natin na akala mo wala ng pag-asa. Use the Word of God. It has the authority. Lord, have authority in my life. Amen. Let Jesus be Lord of your lives. Of all of your life. Sa buong buhay ninyo. Amen. As the Word of God has authority. Next is, it centers on Jesus. Sabi po sa John chapter 10 verse 27, My sheep listen to my voice. I know them and they follow them. Kapag tunay ka anak ng Diyos, naririnig mo ang boses niya. Amen. You know it. Nandun yung conviction. Nararamdaman mo, ito ba talaga ang boses ng Panginoon? At babalik po yun kay Jesus. Kaya sabi nga doon sa John chapter 10 verse 27, My sheep listen to my voice. Ang tunay na tupa ng pastol ay nakikinig sa boses ng Diyos. May nakita akong video sa Facebook. Ikaw lang po nakita yun. Ito, literal to kung bakit ganyan ang example, bakit sheep at pastol. Kapag pala po ang grupo ng isang tupa ay tinawag na hindi na pastol, hindi yan lalapit. Kahit anong tawag, kahit gayahin yung sipon ng pastol, ng shepherd, hindi po yan lalapit. Pero nung time na yung shepherd din tumawag, nakaka-amaze. Isang sit-sit lang, lapitan silang lahat. Kaya pala sabi ko, kaya pala ganun ang example ng ginawa ng ating Panginoon. Because the sheep really listen to His voice. Kaya tayo po ba ay tunay na mga tupa ng pastol? Because the voice of God always centers on Jesus. Lagi tayong bumabalik doon sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. There are 4 prerequisites to hearing His voice. May 4 pong bagay para po marinig natin ang boses ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. First is, you must trust Him. Unang-una, para marinig po natin, para marinig natin ang boses ng Diyos, kailangan po unang-una, meron kang tiwala sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, trust Him. You must trust Him. Kailangan nandun ang tiwala lang sa Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen. Amen. Importante. Importante kayo. Praise God. Amen. Napaka-importante po na ang tiwala natin sa Panginoon nandyan. We need to have the trust in the Lord. Ang tiwala dapat hindi sa tao. Ang tiwala dapat natin sa Diyos. Amen. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, nandyan ba? Nailagay ko ba ng Hebrews 11:6? Wala siya. Pero sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, He is and that He's the rewarder of those who seek Him. Ang sabi po doon, nire-reward ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya. Sige po, balakuan natin si Lord. Nire-reward ng Diyos ang naghahanap sa Kanya. Yung nagsisik sa Kanya. Hindi yung tinatake for granted lang natin siya. Again,
in trusting God, you need to have faith. Faith is always prerequisite to knowing God. Kailangan may pananampalataya. Sabihin natin faith. Lakasan natin faith. Kailangan po natin yan if we want to hear the voice of God. Next is surrender to God's will. Kailangan fully surrendered ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw ang masusunod. Hindi ka gustuhan mo ang masusunod. You are fully surrendered to God's will. At sa pamamagitan niya, mas malinaw mo maririnig ang boses ng Diyos kasi nagtitiwala ka, ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen. Marami po sa atin, kapag nag-desisyon tayo sa buhay, gusto ko kasi ito eh. Gusto ko after 5 years, after next year, gusto ko next month, gusto ko, puro mo gusto. Hindi mo nakalimutan mo na gusto ka ni Lord. Nakakalimutan natin lagi yun. Gusto mo ng Panginoon to? Hindi yung puro, gusto ko talaga to eh. Mahal na mahal mo kasi siya eh. Di ba talaga siya pwede, Lord? Siya na lang. Pipilitin pa natin yun. So gusto mo eh. Ano nangyari? Sa huli, sasaktan ka. Bakit? Pinilit mo eh. Amen? Gusto mo yung trabaho. Gusto ko, Lord, 60 chip. Woo! Malaki sahod, yes. Tapos nakuha mo yung trabaho. Tapos sinamay mo lahat. Ministry mo, pagsisimba mo, pamilya mo. Nakuha mo nga yung gusto mong sahod, pero gusto mo ng Panginoon yun. Tanungin mo lagi sa sarili mo, gusto mo lang ba? Oo, gusto ng Panginoon. Dapat maging lagi ganun ang question po natin. Sabi ng John chapter 7, verse 17, anyone who chooses the will of God will find out whether my teaching comes from the God or whether I speak on my own. Kita niyo? Wala naman mo eh. Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teachings comes from God or whether I speak on my own. Yung mga sumusunod sa will ng Panginoon, alam natin yan. Kasi kapag will ng Panginoon, may magpapala eh. May blessing, may kapayapaan, kalmado, hindi nagmamadali. Yun ang boses ng Diyos. Hindi pinipilit. Sabi mo sa katabi mo, pilitin kasi. Pag di pwede, hindi pwede. Kapag wag. Amen. Imahan mo siya eh. Kulit, no? Hindi ang pagsusunod ng Panginoon. Amen. Fully surrendered to God's will. Next is, has a strong fear of the Lord. Isa na po natin. Psalms chapter 25, verse 14, the Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Hallelujah. Alam po, there are 3 types of fear. Una-una po yung irrational fear. Yung mga unhealthy fear. Yung takot lang sa ganito, takot sa ganyan, takot sa heights, takot sa asawa, okay. So yun po yung unang fear. Pangalawang fear is healthy fears that preserve us from harmful risks. Nag-ingat ka, takot ka na lumabas ng gabi kasi na alam natin na pwede ka pahamak mo. Those are healthy fears. At ang pangatlong fear na sinasabi ko is the fear of the Lord. And this is a deep reverential faith in the vast power of God. Ibig sabihin, if you have the fear of God, fully surrender ka sa Kanya. Ibang fear ito eh. No? It is also the knowledge that holds our life in His hands. Kapag may takot tayo sa Panginoon, handa kang isuko sa Kanya lahat. Handa kang isurrender lahat sa Kanya. If you have the fear of the Lord. Amen. At alam mo na accounted ang Panginoon sa iyo. Accounted siya. Because you have obeyed His commands. Amen. That's why, kung gusto po natin marinig ang boses ng Diyos, you need to have a strong fear of the Lord. Next is, lastly, wholehearted seeking. If we really want to hear the voice of God in our lives, kailangan po meron tayong buong puso na paghahanap sa boses ng Diyos. Amen.
Sabi ng Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kapag hinanap mo ako, nandyan ako sa puso mo. Amen. Huwag natin kung saan-saan hanapin ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan nasa boses ng Diyos, nasa direction niya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Tandaan po natin that God doesn't look sa inyong appearance. Amen. Kaya alam nyo, minsan, kung kumuskan yung may mga taong tattoo, yung mga taong maraming, kung sila kuskan, alam ng Diyos ang puso nila. Pwede magbago ang mga taong yan. Amen. It says in 1 Samuel 16:7, the outward appearance, God doesn't look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tumitingin siya sa puso mo. Amen. Kahit gaano maganda ang bilis mo every Sunday, pero kung ang iyong puso ay madumi at malayo sa puso ng Panginoon, wala rin yan. That's why, if you really want to seek the voice of God, you need to have a full-hearted of seeking Him. Amen. Hindi po nagsasayang ng oras ng Diyos. He's not going to waste our resources. Amen. Sabi po sa verse, love the Lord your God with all your heart. Amen. Kaya si Jesus, tinanong na si Peter, do you love me, Peter? Kaya tanong ng Diyos sa inyo ngayon, do you love God? Yes. Narinig ko yun, do you love Jesus over your family? Yes. Is He the center of all your affections? Yes. Kaya mo bang i-surrender ang lahat-lahat para sa Kanya? Amen. Sa ito mahirap eh. Susuko yung lahat. Everything in your life, you will surrender to God. Amen. Because if we don't, Jesus said in Matthew chapter 10, verse 37, you are not worthy of me. Ang sakit sabihin sa atin. Kapag hindi natin kaya isuko sa Panginoon, you are not worthy of me. Jesus said. If you want to find God in prayer, we need to seek Him, church. Kung gusto mo makatagpo, marinig ang boses ng Diyos, alam nyo, lalo-lalo na doon sa mga may plano sa buhay, nakakaranas ng challenge sa panahon na ito, you really need to hear the voice of God right now. That's why, church, if you really want to find God, we need to seek Him with all our hearts, then we'll hear. So, tayo po natin masitayin. Pwede mo natin yung new song natin kanina sa Halloween. Praise God. Thank you, Jesus. For our conclusion tonight, this morning, there's a question here. Are we tapping into God? Are we reaching to God? May isang story dito na si Max Lucado about a lady na nakatira po sa isang maliit na isla near sa seashore in Ireland. It was 20th century ago, so matagal na. At mayaman po siya. At sa panahon po na yon, siya pa lamang ang may access sa kuryente. Amazing, di ba? Siya pa lang ang may access sa kuryente that time. And talagang mga tao sa kanya. And several weeks later, dumating po yung nagbabasa ng metro. Ang sabi po sa kanya, gumagamit ka ba ng power? Kasi sobrang, parang wala siyang binayaran sa kuryente. At ang sabi niya, kapag gabi daw, at lumubog na ang araw, ang sabi po
araw, just long enough to light my candles. Ibig sabihin, hindi na sinisindi yung kuryente niya. Kandila pa rin ang gamit niya. Tapos pinapatay niya na. Church, tingnan niyo po itong illustration nito. She has the power, but she didn't use it. Nasa kanya na yung power eh. May kuryente siya eh. Pero hindi niya ginamit. So ang tanong po sa atin dito, have you trusted Jesus Christ for salvation? Tinanggap natin si Jesus Christ, amen? But you're not turning on the power of the Holy Spirit in your lives. Wala rin. When you don't recognize the Holy Spirit in your life, you will not experience the power. Isipin nyo na lang, kapag ang banal na Espiritu activated sa buhay natin, nire-recognize mo siya araw-araw. Imagine the power that you have. You can lay hands to the sick people. When you spread the gospel, nandun yung power. Pag nag-declare ka ng word of God sa bahay mo, mangyayari talaga. Because you recognize the Holy Spirit, you recognize the voice of God. That's why today the question, Pastor, hindi ko naririnig ang boses ng Panginoon lately. Sino po dito yung gano'n na parang tagal ko nang di naririnig ang boses ng Diyos? At gusto niyo pong masimulan itong muli. Amen. Can we just close our eyes right now while we sing this song? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagyaman mo, Ama. Thank you, Jesus. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Taas mo natin ang kamay natin sa Panginoon. Nararapat ka sa pagpuri, buwan aking at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pagpuri, buwan aking at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sa oras po na ito, as we sing this song, I challenge you to step forward sa mga gustong makarinig sa boses ng Diyos sa buhay niya. Amen. Come on, step forward. If you want to hear the voice of God, if you want to turn on the power of the Holy Spirit, hallelujah. Step forward. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong makalinlangan. Come on. Jesus. Pagmamalaki sa talim ng
yung mga mata mo. While raising your hands to God, both hands to God, sabi mo, Lord, I want to hear your voice. Lord, I'm giving your whole heart. I'm giving my whole heart to you, Father God. Sige, iyak natin sa Panginoon yan. Yung may pag-iyak, yung may pagtangis. Hallelujah. Oh, yararabashanda, Holy Spirit! Holy Spirit, move! Holy Spirit, move! Holy Spirit! Come on! Speak! Speak to God! Lord, gusto mo marinig yung boses mo! Hallelujah! Jesus! Jesus! Hallelujah! Come on! Sing! Hallelujah! Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsaktan. Jesus, ika'y natilahin, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsaktan. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsaktan. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsaktan. Itataas ang ngalan mo, Nararapat ka, Panginoon, sa parin. Nararapat ka, Panginoon, na paglingkuran, Lord. Lord, Father God, hear our hearts, Father God, right now, Lord Jesus. Hallelujah. Lumuhod po tayo sa harapan ng ating Panginoon sa oras na ito. And Lord, to speak to God, Jesus, I want to hear your voice right now. Uy, ano naman siya? Lord, kailangan ko ang boses mo ngayon. Kung gusto mo lumuhod sa Panginoon, lumuhod po tayo. Hallelujah. And speak to God and pray to God. Hallelujah. Kung tunay ang mahal mo ang Diyos, at tunay ang nararapat siyang sambahin, surrender your life to God right now. Surrender your decisions. Surrender your heart. Surrender everything to God. Hallelujah. Oh, Jesus. Ano mo siya? Nararapat ka sa papuri, ani ang pasamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Ano ka sa papuri, and Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Once more. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Thank you, Jesus. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Okay, Lord, praise God. nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsaktan. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa
si Lord. And just give thanks to Him. Praise and worship to Him. Sige po, pasalamatan ko siya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay man napakabuti mo sa amin. Salamat, Lord, because we hear your voice today. We heard your voice today. Hallelujah. Thank you, Jesus, dahil nandiyan ka palagi. Nakikinig sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for that voice. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw nito, Lord. Salamat sa iyong salita sa araw nito. Thank you, Jesus, because you remind us, Lord, na nandiyan ka lang palagi. Nakakaligtaan ka lang namin. That's why we ask for your forgiveness. And right now today, simula sa araw nito, Lord, we will recognize you in our lives. You will be the Lord of our lives, O Lord Jesus. In the name of Jesus, ikaw na ang Diyos ng ating buhay. Hallelujah. Sabihin na natin, ikaw na ang Diyos ng ating buhay. There's how Jesus is Lord. Come on, Jesus is Lord. Jesus. Jesus. Hallelujah. Come on, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for this day. And we bring back all the praises and honor to you. And everybody shout, Amen. Hallelujah. Ayan po. Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo ba yung bless? Amen? Amen. So, ngayong oras na po na ito ay tayo po ito ako sa ating mga announcement. Sige po, pwede ba i-flash natin yung mga announcement natin sa mga segment. Magkakaroon po nila, regular announcement po ng ating church ay meron po tayong ginagawang prayer night. Ay morning prayer. Every morning. Yun, start po yan ng 5:30 to 6. Ay, 5 o'clock to 6:30. 5 to 6. And 5 to 6 a.m. po yan. Sa every page po ng FGFC ng FB page po natin, no? So, kung hindi po kayo naka-engage po sa ating page, pwede po kayo mag-follow and pwede po kayo manood ng morning prayer po natin every morning. And meron din tayong ginagawa. Ano po yan? Everyday po yan. No, Monday to Friday po yung ating morning prayer. And meron din po tayong prayer night, araw-araw din po yan. Ano naman po natin yan? Prayer room. So, sino po yung mga hindi naka-join po sa ating prayer room, pwede po kayo mag-join. Pwede nyo po kung i-chat kung hindi nyo pa po alam yun or pwede po rin po kayong i-chat. No? And, ano po ba? Ayun, meron sa ating Sunday service. Hindi na ba? Ito na pala eh. And so sa Sunday service po natin, nag-start po tayo ng 9 o'clock hanggang 11 o'clock. So, minsan nag-iiba eh. Minsan may lyrics. Pwede po kayo mag-invite po kayo dito ha. Huwag nyo makalimutan yan.
Then, ano pa ba? Yung mga outreach natin. Outreach. Yan. Achieve na. Yan. 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 Lagi po tayong Dawn Watch. Ang ating Dawn Watch po pala ay mamumove na po ng Sunday na 5:30 to 6:30. Ayan ang umaga. Kung pumunta po kayo dito sa ating Dawn Watch, and hindi po kalimutan dyan, sama-sama po tayong manalangin every morning. Masarap po manalangin kapag umaga. Amen. Yung pasikat pa lang po yung araw tayo po ay kayo pag-usap sa ating Panginoon. And sa ating mga outreaches. Ayan, meron tayong mga ginagawang outreaches sa Riverside, sa Empresa, and sa Pau po. Ayan. So, meron po kayong mga children na malapit po doon sa lugar na yon, pwede po namin kontakin o pwede po namin puntahan para ma-engage po namin sa mga outreaches. Okay, and sa mga swell group naman po natin, ayan, meron po tayong wag muna po tayo mag-usap sa group na. Dito lang po tayo muna. Sa mga ano po tayo, swell group. Ayan. Sa swell group po natin, and meron po tayong, ayan, si Chan, ang ating mga leader po ng swell group, si Christian Parepong, and si Shanti Matulak, and sa akin po, and kay Ate Lizelle, yung pagpapong ng swell group, mga leaders po natin dyan, kay Ate Grace, kay Kuya Dex, and kay Pastor Dexter Pagabes po. And so, kung hindi pa po kayo naka-engage sa ating mga square group, pwede po kayo lumapit sa kanila and pwede po tayo mag-start ng square group. Okay, and ano pa ba?